Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 18, 2025. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong panawagan ni Congressman Kiko Barsaga tungkol po sa Mindanao Secession. Well, mayroon naman pong punto si Congressman Kiko Barsaga. Kung pakikinggan po natin yung kanyang panawagan, makikita po natin yung kanyang punto na ayon sa kanya, ito lamang ang paraan upang ang mga taga Mindanao ay makinabang sa yaman na makukuha mula sa Mindanao, sapagkat ayon nga sa kanya, nakakalimutan ang Mindanao. Tanging mga taga Luzon lamang ang halos nakikinabang sa yaman ng bansa. Wala naman pong duda na totoo talaga yan. Katunayan, alam po natin, based on history, na nabigyan lamang ng pansin ang Mindanao noong ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte or PRRD. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nais po nating liwanagin ang isyong ito. Pwede po ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na Mindanao Secession, but it should not be within the context of Mindanao being an independent country from the Republic of the Philippines. In other words, it cannot be a Republic of Mindanao. Rather, we would say that the concept should be based on federalism, katulad po ng nais mangyari ni PRRD. Bakit po? Sapagkat under the so-called federalism, ang Mindanao ay magkakaroon ng autonomy with respect to local governance. But still, sila po ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas. In fact, it's not only be Mindanao. Dapat kung gano'n, Mindanao, Bisaya, at Luzon. Or katulad ng gusto o yung pinopromote natin ng panahon ng ni PRRD, it could be based on region. Per region would be a federal. So, ang Pilipinas ay magiging federal with all certain regions being a federal state. So, dapat po ang secession sa Mindanao should be within that context. Ano po ang essence ng ganitong sistema ng pamahalaan? Ang ibig po sabihin niyan, kung sakali ang mahiwalay ang Mindanao as a federal state or every region for that matter, ang every federal state ay bahala po sila na mamahala sa kanilang local affairs. Ang kita po nila doon ay magiging kanila. Magko-contribute lamang sila ng a certain amount para sa expenses ng national government. So in other words, hindi po mapapabayaan ang Mindanao sapagkat meron sila doong sariling pamamahala. But
overall under pa rin sila sa Republika ng Pilipinas. Ang hahawakan lang po ng national government ay yung national affairs. Halimbawa po dyan, yung uniformity ng justice system, ng educational system, ng yung national defense. Basta yung mga pambansang affairs that will be under the national government. Pero yung mga local affairs, yung pamamahala tungkol doon sa kung paano how to govern locally, yun po ay magiging pamamahalaan po ng kanilang mga local officials. So, ang ibig po sabihin niyan, financially wise, hindi po maaapi ang taga Mindanao. In fact, hindi lamang po Mindanao. Sinasabi natin yung mga malalayong probinsya o malalayong region ay dapat po ganun din. Nang sa ganun, matutukan po ng mga local officials yung pangangailangan sa kanilang mga lokalidad. Halimbawa po, municipality, city, and province. So, mas maganda po ang federalism kung talagang gusto natin ng independence. Pero hindi po pwede, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung Mindanao secession and the concept of being a Mindanao, an independent country, separate from the Republic of the Philippines. Hindi po. Yan po ang nais nating liwanagin dito po sa panawagan ni Kong Kiko Barsaga. Alam po naman natin, naintindihan natin si Congressman Kiko Barsaga na talaga po siya ay makamasa na kung ano ang ikabubuti ng sambayanan Pilipino ay yun po ang kanyang ipinaglalaban. Ngayon dito po sa kanyang panawagan sa Mindanao o tungkol sa Mindanao secession, nais po natin bigyan ng konteksto at ang sinasabi po natin dito maliwanag na tolerable po or papayagan po natin ang ganitong ang Mindanao secession under the concept of federalism, wherein Mindanao would still be under the Republic of the Philippines. Nevertheless, they have their local autonomy with respect to local governance. Kaya nais lang po nating linawin yan sapagkat kung hindi po natin mabibigyan ng paglilinaw, maaari po itong ma-misinterpret na nais ni Congressman Kiko Barsaga na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. And that would of course be cannot be allowed. Hindi po natin mapapayagan yung ganyan. At yung ang panawagan po ng ganyan ng tuluyang paghihiwalay sa bansang Pilipinas ay magiging kumbaga seditious yan. So yan po ang nais nating bigyan diin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Wala pong masama doon sa kanyang panawagan. Ngunit kailangan liwanagin na hindi po ito paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Rather, inuulit po natin, ito po ay paghihiwalay sa Mindanao o paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas within the context, or rather we would say that the Mindanao secession being promoted by Kiko Barsaga
is understood to be within the context of federalism. Yan po ang maliwanag. Sa simula pa man, ito po talaga ang concept ng Mindanao secession. Hindi naman po, kahit yung mga secessionist, hindi naman talaga Mindanao Republic. Kasi kung ganun po ang mangyayari, of course, hindi po natin pwedeng hayaan yan. Ang Mindanao talaga ay magiging independent country from the Philippines. Hindi po. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat malinaw po ito. At we do agree na mas advantageous yan para sa Mindanaoans kung magkakaroon po ng federalism. Kaya nga po, nung panahon ni Pangulong Duterte ay prinopromote po ito. Hindi nga lamang po na isa katuparan sapagkat ang pagkakaroon po o pag-i-introduce ng federalismo sa ating bansa requires a constitutional revision. Hindi lang basta amendments. Talagang constitutional revision ito. At hindi po ito magawa sapagkat dalawa pong paraan ang pagbabago ng saligang batas. Ito yung tinatawag na Constitutional Convention at itong by way of Constituent Assembly. Ang problema po sa Constituent Assembly, madali po sanang gawin, ngunit ang Senado, sapagkat hindi po mabuo-buo yung required number, sapagkat magkakaroon po ng joint session ang Senado at ang House of Representatives as an assembly, whereby 2/3 ay kailangan pong kinakailangang boto ng both houses. So, mahirap pong kunin sapagkat sa senators, that would be 16. Mahirap po makuha ang 16 senators sapagkat may iba-ibang idea ang mga ito. So, hindi po makuha yung ganong number of votes. Kaya natapos ang termino ni PRRD nang wala pong nangyari. Pero kung titingnan po natin itong kasalukuyang gobyerno o administrasyon rather ni PBBM, ang alam po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, si PBBM is ang partido ni PBBM ay itong Federal Party. Pero kaya lamang po nagkaroon sila ng coalition. Ito ngang Unity Party. Pero originally ang partido po ni PBBM ay federal. Pero nang manalo po siya, nakalimutan na yung kanyang yung advocacy ng kanyang partido. So, kumbaga, hindi na po napapag-usapan ngayon. Mag-4 na taon na po siya nanunungkulan, pero nakalimutan na ang konsepto ng federalismo. At ngayon nga po ay naninibago ito sa pamamagitan ni Kong Barsaga. Ngunit sa panawagan po ni Kong Kiko Barsaga, hindi po nagagamit ang terminong federalismo. Sa halip ay Mindanao secession na nangangahulugan na paghihiwalay lamang ng Mindanao sa Pilipinas. Kaya po nilalagyan natin ito ng tamang konteksto, which means that
the Mindanao secession being promoted specifically by Kiko Barsaga should be within the context of federalism. At ito po ay advantageous sa mga Mindanaoans, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Pansamantala, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.